pinagmamalaki ng mahusay na pinuno ang ating kasalukuyang kinatawan sa Kongreso, Congressman Jimmy Cristian. Ang ating mga kasamang naglilingkod sa Sangguniang Lungsod ng Muntinlupa, isa-isa po ang ating mga konsehal, Councilor Attorney Reggie Tito, Councilor Pati Cati Moncayo, Councilor Orlando Pilon, Councilor Tano Pondes, Councilor Beto Sevilla, kasama po natin sa Sanggunian, at ang mga pinuno ng tanggapan, si Ma'am J. Arcana, ang ating pong namumuno sa Talo, ang ating pong namumuno naman sa Local Civil Registry, Sir Dudes Valerio, and of course, ang ating pong nagbigay ng pasmas mula sa Panginoon kanina sa ating pong kasamang Pastor Jonathan Ramirez, mga natin. Sa lahat po ng ikamasal, handa na ba kayo? Isa lang pakiusap ko sa inyo, sa pagganap ng ating seremony mamaya, nais ko marinig yung buong puso at buong tapat na sagot ninyo sa mga magiging tanong. Pwede po kayo? Kaya na yun, yung tanong ko na yun, para matamihan. Para mapaihayag natin, mapakita natin na talagang talaga naman kayo si Tito na maging partner ng buong buhay natin ang ating makakakuha ng marami po siguro pumapasok sa isip ko ngayon, pero isa lang sana ang maging lasting thought sa inyo sa araw na yung inyong pakakasalan ngayong rapong ito ay gagawin niyo ang lahat para habang buhay nga kayo na magsasama. Habang buhay kayo mananatili na nagmamahalan para kayo mayroong mga supli ang makikita nila ay ang uri ng pagmamahal na dapat nila rin tunaran. Ang ating mga anak matutulong sa atin kung paano tayo magmahal. Kaya mahalaga na tayo mismo ang nagpapagmahal. Pinili pa naman natin ang petsa, magpa-Valentine's Day, sa araw ng mga puso. Kaya tiyakin natin na yung ating exchange of vows na yung araw ito ay talagang paninindigan natin. Unang-una dahil siyempre ito ay ginagawa natin sa harap ng Panginoon. I-invoke natin ang ating Panginoon para dito sa pag-iisang dibdib. Sinimulan natin sa isa't isa at sa pagbuo mismo ng institusyon ng pag-aasawa ay ginawa ng Panginoon. Kaya sinasabi natin na ito ay commitment sa muna sa Kanya, parang sa harapan niya. Pangalawa, siyempre, yung ating commitment na ginagawa sa harap ng tao. Isipin niyo, bukod sa inyo mga mahal sa buhay, mga kamag-anak na nandito, mga witnesses ninyo, mga ninong at ninang, mga opisyal ng ating lungsod na nandito. No less than our congressman, your mayor, your councilors, ating mga officials, ang nagiging saksi sa ating pag-iisa. Kaya gamitin natin lahat ng ating magagawa na mapanatili natin ang pagmamahal. Yan naman po ay kaya natin gawin. Ako po ay magto-36 years married na. So, paano ba kami tumagal ni Mrs.? Siyempre, hindi naman ako perfect. Magbibigay ako ng advice sa inyo. Walang perfectong marriage. Meron palagi tayo maka-encounter na pagsunod. Pero kung kayo ay matapat na nagmamahalan, malalampasan nyo yung mga pagsunod. Kung tayo ay marunong umunawa, tayo ay marunong magbigay ng daan para po sa ating partner, malalampasan natin. Pride lang naman ang umaharap. Pagka tayo ay masyadong may pride, talaga hindi tayo magbibigat. Pero kung pareho na nagbababa ng loob, dahil ang pinibigyan ng kahalagahan ay yung pagsasama, malalampasan yung mga pagsunod. Siyempre, iba naman ang sitwasyon ng bawat kapon. Iba rin ang sitwasyon ninyo, pero sana makakuha kayo ng inspirasyon sa mga tao na maaaring maging mahuwaran ninyo sa pagiging mag-asawa. Hindi pa kayo sa kanila, yung mga napili ng inyong partida, yung mga kakilala ng mga matagumpay ang pag-asawa.
sa ating papasukin ngayon, may malalim na obligasyon tayo, legal at moral obligasyon. Sana po sa mamaya, pagka tayo ay kailangan ng sumagot at magsalita, iparinig natin ng malakas yung ating mga salita. Pwede po ba? So, maaaring tayo na ay pumasok ngayon sa proseso ng ating pagbibigay ng tumasbas sa inyong pag-iisang pilihan. Bilang paalala, ang pag-asawa ay isang legal na kasunduan. Kaya tayo may pinipirmahan ng dokumento, legal na kasunduan at obligasyon. Pero hindi pa rito isang kasunduan sa pagitan ng lalaki at babae na nagmamahalan upang ibahagi ang kanilang buhay sa isa't isa. Ang kahalagahan ng komitment na ito ay pagtanggap sa kabuuan ng bawat isa bilang kaibigan, mamingibig at kasama sa buhay. Ang pag-asawa ay hindi kumagbiro, ito ay mahalaga at ang isang pagpasok sa malalim na obligasyon at responsibilidad. Ang pag-asawa ay isang kasunduan na bumuo ng tahanan, magbahagi ng kinikita. Ulitin nga natin yun, magbahagi ng kinikita. Parang mahina na sa magbahagi ng kinikita. Mahalin at palakihin ang may takot sa Panginoon ang inyong mga magiging suwi. Ang pag-asawa ay hindi madaling gawain, nangangailangan ito ng masusing dedikasyon upang tumagal ang pagsasama. Ang pag-asawa rin ay katulad ng isang diamante na nanggaling sa lupa. Hindi lamang puno ng kagandahan, kundi nag-uumapaw ng kagalingan at katsagaan na siyang nagbubuhis ng pinakamahalagang patungiyas na pagmamahal. Hindi tulad sa diamante sa diamond. Alam niyo po na yung diamond ay hindi naman siya nagsisimula na diamond. Nagsisimula siya na isang ordinaryong bato. Nagiging diamond siya matapos dumaan sa mahaba ng mainit na temperatura at ng pressure pagkakas. Nagiging kristal. So dapat ganun din yung ating pagmamahalan at yung magiging mag-asawa. Habang tumatagal, habang kayo ay nagkakainitan ng ulo at kapapati naman, at maraming matinding pressure sa inyo, dapat lalo kayo tumitibay at lalo kumakit na ito sa bahay para talaga maging kumapis na ito. Ngayon sa lugar na ito, pinahagis na ito sa inyo ang ilang mabagay na ito upang manatili at tumagal ang inyong pagsasama. Marami pang pagtatali na hihigit pa sa ating gagawin ngayon. So sa puntong ito, aanyayahan po ang mga kakasal na maaaring tumayo. At umarap sa isa't isa sa inyong partner. Tayo ka para. Magtinginan kayo sa mata. Kung maliligaw yung panalangin. Yung sa inyong partner lang nakatuto, walang ibang titignan. Kasi minsan yung iba, sa akin tumitingin, hindi naman tayo inatasahin. Magtinginan sa isa't isa, hawakan ng kamay, hawakan ng kamay, at sumagot ng malakas. Ikaw, lalaki, tinatanggap mo ba si babae na iyong maging asawa? Yes, I do. Pinapangako mo ba na siya ay iyong mamahalin at pangangalagaan? Yes, I do. Kakaligayin maging sa karamdaman at kagalingan? Yes, I do. Sa hirap at ginhawa? Yes, I do. Magiging tapat sa kanya habang buhay? Yes, I do. Sa mga babae naman, tinatanggap mo ba si lalaki na iyong maging asawa? Pinapangako mo ba na siya ay iyong mamahalin at pangangalagaan? Kakaligayin maging sa karamdaman at kagalingan? Sa hirap at sa ginhawa? Yes, I do. Magiging tapat sa kanya habang buhay? Yes, I do. Ay mga lalaki naman ulit, sumunod po kayo sa aking sasabihin. Tinatanggap kita,
mula ngayon mula ngayon hanggang sa mga susunod na panahon, hanggang sa mga susunod na panahon, sa hirap at sa ginhawa, sa hirap at sa ginawa, sa kayamanan at kasalanan, sa kayamanan at kasalanan, karamdaman at kagalingan, karamdaman at kagalingan, mamahalin at aalipin, pamahalin at aalipin, ngayon at magpakailanman, ngayon at magpakailanman, hanggang sa kabilang buhay. hanggang sa kabilang buhay. Mga babae naman po ang susunod. Tinatanggap nila mula ngayon hanggang sa mga susunod na panahon, sa hirap at sa ginhawa, sa kayamanan at kasalanan, karamdaman at kagalingan, mamahalin at aalipin, ngayon at magpakailanman, hanggang sa kabilang buhay. Mga ikakasal, inyong ipinahayag ang pagsang-ayon sa harap ng Diyos at sa komunidad, ganon din sa presensya ng inyong mga pamilya, kaibigan at saksi. Aking inukumpirma ang pagtatali ng inyong pagkakasundo. Ngayon naman tayo dumako ang singsing na ito bilang tanda ng aming pagmamahal at kapapagod. Aking tinatanggap ang iyong kabuuan at ang ibaba sa iyo. Binibigay ko ang aking sarili na may pananampalataya, pag-asa at pag-ibig sa lahat ng araw ng aming buhay. Simula ngayon, hindi ka na mag-iisa. Ito ay aking ipinapangako. Isuot na yung singsing sa baba. At sa babae naman, pakihanda ang singsing sa daliri ng lalaki. At sumunod kayo sa aking sasabihin. Isuot mo ang singsing na ito bilang tanda ng aking pagmamahal at kapapagod. Aking tinatanggap ang iyong kabuuan at ipapasayo. Binibigay ko ang aming sarili na may pananampalataya, pag-asa at pag-ibig sa lahat ng araw ng aking buhay. Simula ngayon, hindi ka na mag-iisa. Ito ay aking pinapangako. Isuot na ang singsing sa daliri ng lalaki.